Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. So bago tayo guys mag-start, gusto ko lang palalahanan yung iba sa inyo na napakalakas ng bagyo ngayon. And please, keep safe guys. Kung nandun ka sa lugar na binabaha, mas magandang lumikas na guys. Huwag na kayo guys sumugal, no? Mahalin nyo yung buhay nyo. Pahalagahan nyo yan guys. Okay, lalo na sa may mga anak, Diyos ko po. Yung mga napapanood ko kanina, grabe. Dito kasi sa amin guys, sa Bulacan, malapit kasi kami sa DRT, so hindi kami guys masyadong binabagyo rito. Hindi ko naman masasabing parang kailangan namin i-bless, pero ang sinasabi ko lang, gusto ko safe din kayo guys, kung ano man yung pagkakasafe namin dito. Okay, pero I think baka binabaha din sa ibang lugar. Parang napapalibutan din kasi kami guys, no? Hindi lang ganun kalakas yung ulan. Kumbaga parang bihira bumagyo dito sa amin. Ganon. Okay, so by the way guys, balik tayo sa topic. Ayan. Tingnan natin kanina ba itong love reading. Kanina ba itong love reading, spirit guide? Meron tayong third wheel. So, yung iba sa inyo guys, baka nagiging third wheel ka, yan mga single. Siguro nandun ka sa point na lagi ka na lang third wheel, lagi mo na lang kasama yung friend mo, tapos yung jowa niya. So, laging ganun yung scenario. So, mainam din guys, no? May benefits din guys sa pagiging third wheel. Minsan, nalilibre pa yan. Ganon. Okay? Tignan natin. Pero guys, sinasabi rito, yung iba sa inyo, kung ikaw ay nagkaroon ng karelasyon din, tapos pwedeng may third wheel din sa relasyon nyo, like meron kang friend, or malapit sa inyo, ka-close, parang sinasabi na parang, ito yung pwedeng magtaksil sa inyo, or pwedeng ganun yung nangyari. Pwedeng, may pagtataksil na nangyari dyan. Pwedeng yung jowa mo is, alam mo yon baka binitray ka niya sa friend mo, or sa malapit sa inyo, guys. Kumbaga, kilala mo lang din yung nagbet, yung yung naging third party ninyo ng person mo. Or pwede mas malapit sa iyo, mas malapit sa puso mo. Okay? Meron tayong savings, preservation, and collection means. Okay, ibig sabihin guys, pwedeng matagal na kayo ng person mo na to, tapos nagkaroon pa guys ng betrayal, no? Nandun na kayo sa point na pinaplano nyo na yung future nyo, nagsisave na kayo para sa future nyo, kumbaga may parang may pag-iipon na dito, may pag-iipon na about sa mga property, ganun yung pinapakita sa akin dyan guys. Pero ayan, may nakikita ka na ng mga red flag. Parang sinasabi nito guys, parang pansamantalang nag-end itong relasyon na to. Ayan no, may hiwalayan na naganap guys, no. Okay, so yung iba naman dito guys, pwede ang naging conflict kung bakit nagkaroon ng pagtatalo is pwedeng dahil sa pera or yung mga pinupundar nyo. Okay, tingnan pa natin. And isa na nga dito is pwedeng may mga piniflirt siya, nakikita mo pa yung mga piniflirt niya. So, titignan pa natin guys. Kasi parang nag-end tong relasyon na to. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayo hesitation. So, ayan guys, nagkakaroon ng ano dito, parang pangangamba. Siguro sa side mo, kung ikaw yung nakipaghiwalay. Nag-hesitate ka, parang siguro napapaisip ka na tama bang nakipaghiwalay or dapat makipag-ayos. I think yung iba sa inyo may mga nare-realize kayo na parang baka nasa inyo rin yung pagkakamali. Ganun eh. Kasi fresh pa yung nangyari. So, pag mahal mo pa yung isang tao, talagang magigilty ka na baka nasa inyo yung pagkakamali. Pero, kailangan talaga babalansihin yan guys, no? Pwede may pagkakamali ka, pero baka may pagkakamali rin yung person mo. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide.
strategy. So, yun, parang feeling mo, yung person mo, maano siya, madaldal, makulit. So, ganun yung mga datingan guys ng mga ano mga cheater, no? Pag masyadong mapilit or parang na-feel nila, parang confident sila na kaya kanilang makuha, kaya kanilang pakiligin. Kasi alam nyo guys, ito sabihin ko sa inyo, pag may nararamdaman na sa inyo yung isang tao na parang mahal ka na, may hiya yan, na-awkward yan. Kumbaga, nahiya silang lumapit sa inyo, nahiya silang manligaw, ganun yon pag may gusto sa inyo yung isang tao. Pero, kung wala, like, nagiging crush ka lang, ganun talaga may mga biro-biro, guys, no? Pero, isipin nyo pa rin, guys, na kung pure ba talaga yung nararamdaman, baka trip ka lang. Ganyan, kasi parang ginamitan ka ng, ng manipulation na tong taong to. Parang ganun. Okay, so pwede kasi guys na naging kampante yung person mo na mag-end. Pero nakikita ko naman medyo selosa naman tong partner mo. And habang tumatagal, nalulungkot din siya. Pero parang nadadown din tong person mo. Siguro masyado niyang minamaliit yung sarili niya. Like, parang wala siyang patama sa mga ex mo siguro. Or sa estado mo rin sa buhay guys. Na parang ang dating sa kanya is hindi niya guys kayang pantayan. Okay, hindi niya kayang pantayan yung buhay na meron ka. Kasi tignan mo, nalulungkot din siya. Ano lang siya guys, nag-move forward lang din talaga siya dito. Ayaw niya siguro talagang mapahiya. Ganon. Feeling ko na fall din naman nitong mga huli na. Pero nung una kasi guys, parang ang dating sa akin dito, parang pinaikot-ikot. Ganon, parang may landian effect guys. Pero alam nyo, pagka nagiging isip bata ka na dun sa relasyon, ibig sabihin, in love ka na yan. Doon mga malalaman pag in love ka na pag isip bata ka na, pag nagiging matampuhin ka na, di ba parang baby ka na, nagpapababy ka na sa partner mo. Pero kung hindi mo pa yung nararamdaman, ibig sabihin, hindi ka pa totally nahuhulog at kung bakit ka nag-i-stay, siguro, may nakikita ka lang na potential dun sa taong yon. Pwedeng may mag-benefit sa inyo. Ganon. Okay? Tignan natin. Meron tayong gain. Ayan no, nakikita ko guys na yung person mo, binubuo niya muna yung sarili niya. Okay? Nakikita ko sa kanya guys na nagpo-focus muna siya sa kanyang resources, no? And nagpapaka-hardworking kasi gusto niya na guys anihin yung bunga ng kanyang mga pagsusumikap, no? And nakikita ko na parang hindi niya tinitingnan na hadlang yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Parang hindi niya nakikita na parang pagsubok lang to. Okay, may nakikita rin ako guys na reservation. Siguro may plano siyang mag-travel papunta sa inyo. Gusto niya rin guys magpakasal sa inyo. Kumbaga, talagang makikita mo na may pangarap itong taong to. Kasi tignan mo nga savings. So, may pag-uusap na nga sa inyo. Okay, may pag-uusap na rito about sa future. Then, ikaw nag-expect ka rin. Okay, so, eto pa ha. Etong third wheel na to, sa nakikita ko, pwedeng yun nga, may other person na parang pinagseselosan or nakikisali dito sa relasyon na to. And pwedeng meron din naging reason kung bakit din kayo hindi na nagkasundo. Ganon. Okay, tingnan pa natin guys. Oops. Dalawa yung nalaglag na card. Kuha lang tayo ng isa. Meron tayong stop. Ayan no, break up na to guys. Parang i-stop lang muna talaga tong relasyon na to. Kasi parang kailangan may matutunan kayo parehas. Then robbery. Siguro guys, ayan, hindi na nga kayo nag-uusap. And yung pinapakita sa akin dito guys, tinatry ng person mo na makapture ka. Or makapture ka sa social media. Like, mahuli na ini-stalk mo siya, ini-stalk ka niya. Or parang meron siya tinitignan sa social media mo. So, ganun yung nakikita ko. And, isa pa rito, pwedeng nadi-discriminate din siya ng family mo. I think dahil nga, parang mas mataas ka sa person mo. 'Di ba? So, kaya nga maliit yung tingin niya sa sarili niya eh. So, yun yung pinapakita dyan guys. I think, mahirap din sa person mo yung ending na nangyayari sa inyo ngayon. Parang hindi kayo nakakausap. Parang pataasan kayo ng pride ngayon guys. Parang uso hiwalayan ngayon. Okay, tignan natin.
additional message. Meron tayong alliance. So, yun no. Alam nyo guys, nabuhayan nga tong person mo nung nakilala ka niya eh. Kasi parang, ang feeling niya may, parang finally, meron na siyang kakampi. Finally, meron na siyang makakatuwang sa buhay. And feeling ko naman, mukhang seryoso naman tong person mo na to. Maliit lang talaga yung tingin niya sa sarili niya. Kasi siguro, maayos yung buhay na meron ka. Tapos kinukumpara niya pa yung sarili niya sa mga ex mo. So, ano ba ito? Napaka-emotional ng person mo. Parang energy ng water sign, no? Cancer, Pisces, Scorpio. Pero I think baka Cancer. Yun yung pinaka-down to earth sa water sign. Okay, so meron tayong Libation. Ayan. So, ito guys, parang feeling ko na umaasa talaga yung person mo na parang magpapakasal pa rin kayo soon. Na parang makakasama ka pa rin niya soon. Siguro LDR kayo ni person. So, ngayon parang medyo nadadown siya kasi nawalan siya ng kakampi. Ang ginagawa niya guys, binuboost niya yung confidence niya ngayon. Siguro, nililibang niya yung sarili niya, like, nag-e-enjoy siya sa ibang bagay. Nagkakaroon siya guys ng mga bagong hobby. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong coach. Ayan. Sinasabi lang dito guys na baka kailangan mo na ng advice. Para kahit papano guys is kumalma. Kumalma yung nararamdaman mo. Hindi ka na maka-feel ng parang negative. Lalo na yung iba sa inyo dito na parang hindi niya naman guys na-open sa family niya yung problema. Kahit sa mga friend nyo. Siguro may pagka-introvert. Parang sinasarili niyo yung problema. Then ayaw nyo siguro guys ng parang maka-feel na parang nakakaabala pa kayo sa iba. So taas ko lang to guys, no? Okay? Yan. I think di naman kayo guys nakakaabala. Baka makatulong naman talaga sila sa inyo. Ikaw lang siguro nakakapag-isip nun. Okay, tignan pa natin. Meron tayong real estate. So, yung pinapakita sa akin guys, itong real estate na to, parang nagplano ba kayong bumili ng bahay or lupa? I think isa yun sa mga pinagtalunan. Or hindi kayo nagkasundo kung saan nyo gustong tumira siguro. Okay, so ngayon, may na-manifest ka ng person mo. May mga pagpapapansin siyang ginagawa dyan, guys. So, ayan. I think, guys, mapag-uusapan nyo pa to ng person mo. Pwede kasing matagal na rin na hindi kayo nag-uusap. Pwedeng umabot na ng 1 buwan or, 2 months. Basta buwan. Okay? Parang habang lumilipas yung panahon like, parang sa araw-araw, mas lalo siya guys, nalulungkot. Mas nafe-feel niya na lalo ka nang nawawala. Okay, pero wala naman kasi siyang ginagawang effort dito. Ni paghahabol, wala siyang ginagawa guys. So, wag na kayong magtanong doon, no? Kasi ang nakikita ko dyan ko bakit hindi siya naghahabol dyan. Kasi nga, nadadown siya. So, ang dating sa kanya rito, baka wala naman siya mapapala sa akin. Sino ba naman ako? Ito lang ako. Parang ganun. So, hindi ka na niya siguro talaga inabala. Oo, tignan pa natin. Meron tayong, ayan, Child of Wands. So, yung nakikita ko rito guys, yung person mo kasi, walang direksyon yung nararamdaman niya sa inyo. Hindi mo rin alam, no? Parang pabago-bago siya ng emosyon, pabago-bago siya ng gusto. Yung nakikita ko rin dyan guys, is siya yung tipo ng tao na parang explorer. So, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Parang meron siyang kailangan baguhin. Like, parang kailangan niya na mag-matured. Or baka naman guys, mas matured siya sa inyo. Baka ikaw yung kailangan mag-matured dito guys. Kagaya na sabi ko nga, pag in love ka, diba? Parang nagiging isip bata ka na. Ganun yun, pag in love ka na. Malalaman mo in love ka na pag yung inner child mo lumabas na talaga. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Guardian of Pentacles. Ayan, no. Nakatingin siya sa pentacles niya. And sobrang ginaguard niya yon. Iniisip niya rin kasi guys na marami siyang responsibility. Ayan no, marami siyang mga pinaprioritize. And siguro meron siyang anak sa una.
or kung may anak kayo, I think isa yun sa mga sinusustentuhan niya, sinusuportahan niya rito. Okay, tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Meron tayong Four of Swords. Ang cold, no? Ang cold ng person mo, tapos nanghihingi siya ng advice sa mga taong cold din, no? Kumbaga, hindi siya mabigyan ng advice sa pinagdadaanan niya ngayon, guys. So, lalo siya nade-depress, napo-frustrate ngayon kasi parang nakukulangan siya sa guidance, no? Sige, tignan pa natin, guys. Last shuffle ng card natin na to. Pero ang lakas talaga ng fire sign, oh. Tapos, air sign. Yung mga nakasama niya, guys, usually mga air sign ngayon. Doon siya kumukuha ng lakas, tas sa mga earth sign. Okay, tignan pa natin. Meron tayong, Seven of Swords. Lumalayo siya eh. Medyo dumidistansya siya sa mga taong, I think, baka malapit sa kanya ngayon. Yun yung pinapakita sa akin dito. Medyo nagiging ano siya, parang gusto muna niya mapag-isa, tapos gumagawa muna siya ng sarili niyang mundo. And ramdam mo naman na parang itong mga nakaraan or buwan, kung nai-stalk mo siya, is parang malungkot siya sa mga post niya. So, parang bigla na lang siyang sumaya. May something na nangyari dito sa taong to. Bigla siya naging masaya eh. Tingnan pa natin. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong addiction. Ayan na siya. So, nakikita ko sa kanya guys na pili niya naging controlling siya sa'yo. Okay, masyado kanyang, pili niya pinarotektahan kanya masyado. And, napapraning siya kakaisip sa inyo ngayon. Ramdam mo naman eh, na parang naging mahigpit yung person mo sa inyo. Okay? Yung pagiging mahigpit niya guys, iniingatan ka lang niya na baka mawala ka. Baka maagaw ka ng iba. So, syempre, malaking panghihinayang niya pag nawala ka sa kanya. Eh ngayon pa nga lang guys na hindi kayo nag-uusap, parang nadadown to eh. Pero hindi na katulad ng dati, parang bigla siyang sumayang ngayon. Siguro nagkaroon ng interaction or baka nagre-reconnect kayo dito guys. Meron akong nakita dito na Cupid's arrow. So, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. So, possible daw guys na may pagkikitang mangyari or bigla na lang itong tatamaan. Basta iba yung nararamdaman niya sa inyo guys. Para siyang high school, no? Parang ganun yung pakiramdam. Parang na-in love na naman siya. Like, alam mo yung, naranasan mo na bang ma-in love? Yung unang na-in love ka guys. Ganun yung pakiramdam na nakikita ko dyan. Ko dyan, guys. Yung parang, yung puppy love ba tawag doon? Ganon. Nakakabaliw, guys, ang puppy love. Okay? Lalo na sa mga kabataan, grabe. Parang hindi nila alam kung paano yung totoong pagmamahal. Kasi, nalalaman nyo ba yung, yung mga sa balita ngayon? Diyos ko. Parang ganun yung pakiramdam. Nakaka-obsess yung pagmamahal niya sa inyo, guys. Kasi parang feeling niya, puppy love ka niya. Okay, so meron tayong girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. So, ikaw to guys, na siguro, hindi mo rin kinakaya yung pag-overthink. So, siguro may nakausap ka dito na isang mature na kaibigan, and parang siya yung nagbigay sa inyo guys ng direksyon. Siya yung nagpagaan sa kalooban nyo, soulmate. So, pwedeng soul spirit ba tawag doon? Like, parang hindi man kapamilya pero parang malapit sa soul mo, kaibigan mo, best friend mo, acquaintance. Titignan natin guys yung nararamdaman ng person mo sa'yo, okay? Okay. Okay, so ito yung gamitin natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon?
The moon. Ibig sabihin guys, nagsisinungaling talaga siya sa nararamdaman niya. Kung nakikita mo na parang masaya siya ngayon, kabaligtaran yon. So, lahat ng sinabi niya sa inyo guys, pwedeng kabaligtaran din yon. Basta nagsisinungaling siya sa inyo or may mga tinatago. The moon kasi guys, may mga tinatagong nararamdaman. Parang nagpapaka-plastic yung person mo ngayon. Hindi siya nagpapakatotoo sa nararamdaman niya. Okay? Tingnan pa natin. Medyo mataas yung pride ng person mo. Kumbaga sa inyong dalawa, mas mataas talaga yung pride niya, guys. Meron tayong 10 of Pentacles. So, ito guys, stability. Ayaw niya rin guys isipin na parang inaabuso ka niya. Kung may money involved dito, parang nakikita ko na ayaw niyang tumanggap doon. Kasi gusto niya guys talagang alagaan ka. Gusto ka talaga niya guys. Parang mahalin. Grabe yung pagmamahal sa inyo ng taong to. Kung baga ako itatanungin nyo guys, parang sayang. Sayang kasi parang kung makakasama mo siya, maalaga talaga siya. Kasi gusto niya na parang siya naman yung mag-aalaga sa inyo kung di mo naman naranasan yon. Basta kasama ka lang niya. Ganon. Meron tayong Elder of Wands. Okay, so parang ano ba to? Malaki yung age gap nyong dalawa. Nakikita ko dyan na parang parang bata pa, pero matured eh. Siguro ganon. Pwedeng mas bata ka or mas bata siya sa inyo. Or biglang nagbabago yung nararamdaman niya sa inyo guys. Mas lumalalim. Mas tumitindi. Sa araw-araw. Okay? Meron tayong 10 of Wands. Ayan o, gusto kanyang i-message. Gusto kanyang kausapin pero ayaw kanyang abalahin muna. And guys, may nakikita ko ditong, ayan, 7 of Wands. Parang nakikita niya pa rin yung sarili niya sa future, nakasama ka. Nag-i-imagine pa rin siya sa mga pangarap nyo. Pero mataas kasi yung pride niya eh. Like, ayaw niyang unang mag-approach talaga sa inyo. Kasi syempre, gano'n na nga eh, na maliit na nga yung tingin niya sa sarili niya, tapos siya pa yung parang pili niya, maghahabol siya guys. So gusto naman niya mapili guys, so parang ikaw naman yung maghabol. Uy, parang gano'n. Sige, tignan natin ha. Nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong, 5 of Wands. Parang galit pa rin siya sa inyo. Naiinis pa rin siya, guys. Pero naihil siya ng ano. Naihil pa rin siya pag nakikita ka niya. Natutuwa siya na parang feeling niya is attracted, na-attract ka pa rin sa kanya. So, parang bata atong taong to, no? Ganun yung nakikita ko sa kanya. Parang, basta, parang kinikilig siya. Ano ba ginagawa mo? Parang ang dating sa kanya, nakikita niya na ini-stalk mo siya. Oh. Okay. So, tignan pa natin. Nararamdaman niya sa inyo, guys. Meron tayong Elder of Cups. Okay. Elder of Cups. Malalim na talaga yung pagmamahal niya sa inyo. Gusto ka na niyang kamustahin talaga. Nagpipigil pa siya guys sa abot ng makakaya niya, no? Hanggat kaya pa niya magpigil, nai-approach ka, gagawin niya guys. Kasi ayaw niya talaga. Pero yun na nga, parang hinihila na siya, no? Hinihila na siya papunta sa inyo. Meron tayong 6 of Cups. And nakikita ko na parang nakakwento ka na rin niya sa family niya. Oo. And isa pa rito, parang dating sa kanya, parang kinakahiya mo siya. Di mo siya kayang ipagmalaki. Okay, baka yung setup nyo ganon. Hindi nyo pa pwedeng ibulgar sa lahat. Meron tayong The Hierophant. Ayan, nagkakaroon na ng liwanag, ningning sa kanyang mga mata ngayon. Parang unti-unti talaga siya guys, nagiging masaya. Siguro nagkakaroon na ng pag-uusap sa inyo. Tingnan pa natin. Meron tayong Strength. Di ba? Ramdam niya magkakabalikan pa kayo, guys. Death, ending and new beginning. Maayos pa daw to. Nararamdaman niya talaga sa sarili niya. And siya mismo, kung sakaling siya yung unang mag-approach dito or siya yung unang mag-reconcile, parang tatrabahuin niya talaga. I-workout niya talaga na maayos yung relasyon niyo. Kasi pride niya na naman yun, guys, na parang wait, in-approach kita tapos walang mangyayari. 'Di ba? So, ayaw niya nang sumusugal, guys. Or ayaw niya guys na parang feeling na nare-reject, napapahiya. Ganun eh. Okay, tignan pa natin. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Meron tayong
Your love pushes me to be my best self. 'Di ba? Yung pagmamahal mo guys, ang dahilan kung bakit daw guys, mas ginagawa niyang kapaki-pakinabang yung buhay niya or alam mo yon para maabot niya pa yung mga pangarap niya. Kasi gusto niya kahit pantayan ka man lang. Oo, ayaw niya na parang ang dating is mapapahiya ka sa kanya. Okay, meron tayong with you forever feels real. Okay. Tingnan pa natin. Ibig sabihin, totoo daw yung nararamdaman niya sa inyo at hindi yun magbabago. Forever na yun. Okay, and meron tayong I'm choosing healing over hurt. So, kaya hindi kanya kinakausap kasi pinipili niya daw mag-heal, tinatry niya mag-move on, kaysa masaktan. Baka may nasasabi ka na nasasaktan tong taong to. Meron tayong face what hidden truth will set you free. Oh my God. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Virgo, Aries, Taurus, Leo. Meron tayong Gemini and Cancer. Okay? What else? Meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, and Libra. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Cancer, and Aries energy. So, consistent talaga yung mga zodiac sign kasi paulit-ulit pinapakita. Tignan naman natin guys, sa side mo. Baka kasi hindi mo alam kung ano na yung nararamdaman mo. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong time turns hurt into grace. Diba? Actually, hindi ka ganun sobrang nasasaktan, pero nag-overthink ka. Gusto mo lang siya mawala sa isip mo kasi hindi ka nakakapagtrabaho, hindi ka nakakapag-focus. Even apart, my love for you stays strong. Diba? Mahal mo pa rin, guys. Meron tayong no challenge is too big for us to overcome. Okay, sabi? Malayo kasi. No challenge is too big for us to overcome. So, feeling ko ikaw yung pinaka-strong dito sa relasyon nyo kasi ikaw yung mas nagdadala or parang think positive lang. Ganon. So, jack sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, and Aquarius. Meron tayong Aries, Virgo, Cancer, and Scorpio. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, and Virgo. Pisces, and Aquarius. Okay? So, sa side nyo, in the near future, saan na ito papunta? In the near future, saan na po ito papunta? Meron tayong healthy choice. Making healthy choice in love and life, self-love, self-care, being happier. So, para mag-self-love muna kayong dalawa, guys. Meron tayong sunglass. Pero, ini-stock yung isa't isa, guys. Hindi ko masasabing siya lang yung nag-stock. So, feeling ko ikaw, hindi mo man ini-stock, pwedeng nag-aantay. May addiction. Nakikita ko na lumalalim yung nararamdaman niya sa inyo ng person mo. Lalo na at hindi kayo nag-uusap. Lalo siya, guys, na po-frustrate dito. Mas lalo siyang nahihirapan. Tingnan natin yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon. Okay. Buksan ko lang to, guys. Okay. Ano yung gusto niyang sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong, will you help me? Diba? Kailangan niya ng tulong mo. Hindi siguro kaya. I want to hold you in my arms. Gusto kanyang yakapin. Gusto kanyang mahalin talaga. Gusto niyang mapalapit sa inyo. I think, LDR kayo. Ang hirap ng LDR, guys. Sa totoo lang. Tingnan pa natin. Meron tayong you have to be patient. So, yon. Sana daw makapag-antay ka sa kanya, sa taas ng pride niya. Parang, wait ka lang, antay ka lang muna. Di pa kita kayang harapin. Parang ganon. Ikaw yung naging liwanag sa madilim na mundo ni person. Okay? Love advice. Meron tayong boundaries. Ayan, no? Kayong dalawa yan, guys. Nag-set kayo ng boundaries sa isa't isa. Walang gustong mag-approach. Pero, sulyap-sulyap lang yung nakikita ko dito. And remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Okay, so ayan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.